Huwag magkamaling isipin na ang masikap na pagsunod sa kautusan ay garantiya na hahaba ang ating buhay. Si Job ay matuwid ayon sa Diyos. Sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang tatlong kaibigan ay sinabi niya, "Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan?" Totoo na nakasulat sa Biblia na kung ang Israel ay susunod sa utos ng Diyos, ay hahaba ang kanilang buhay. Hindi ito haba ng buhay, kundi haba ng panahon ng paninirahan sa lupang pangako. Sinabi ng Diyos, "Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos." Ang haba ng araw na sinasabi ay ang kanilang paninirahan sa lupaing ibibigay sa kanila ng Diyos. Ito ay inulit ng Diyos, "Kayo'y lalakad sa lahat ng mga daan na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, upang kayo'y mabuhay, at upang ang lahat ay maging mabuti sa inyo, at upang kayo ay mabuhay ng mahaba sa lupain na inyong aangkinin." Muli ito ay haba ng panahon ng paninirahan nila sa lupain na kanilang aangkinin. Ang lupang pangako ay inilarawan sa Biblia na lupang dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan. Ito ay puok na pinasasagana ng pagpapala ng Diyos. Walang ibang paraan para tamasahin ang kasaganang ito ng matagal, kundi ang pagsunod sa Diyos. Ang tumanda sa lupang pangako ay patunay na sila ay naging masunurin sa Diyos. Masasabi tungkol sa kanila, ang ulong ubanin ay korona ng kaluwalhatian. Iyon ay nakakabtan sa daan ng katuwiran. Hindi 70 o 80 taon ang itinakda ng Diyos na haba ng ating buhay. Ang mga ito ay maikling buhay dahil sa kasalanan. Sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas, na gaya ng buntong hininga, ang aming mga taon ay nagwawakas. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala. Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Si Isaac 180 taon. Si Jacob 147 taon. Si Aaron 123 taon. Si Moises 120 taon. Si Josue 110 taon. Si Job 140 taon. Ngunit ang Panginoong Hesus na walang kasalanan ay namatay sa gulang na 33 taon. Bakit napakaikli? Ito ay dahil inako niya sa kanyang katawan ang kasalanan ng sanlibutan. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, muling binuhay, iniakyat at iniluklok ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Ang Panginoong Hesus ay magbabalik, at ang Ama ay lilikha ng isang bagong langit at lupa at magkakaroon ng isang bagong Jerusalem. Mangyayari ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias, "Narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o darating man sa isipan. Ngunit kayo'y matuwa at magalak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat aking nililikha ang Jerusalem na isang kagalakan at ang kanyang bayan na isang kaluguran. Ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligayahan sa aking bayan.
at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya o ang tinig ba ng daing. Hindi na magkakaroon doon ng sanggol na nabuhay lamang ng ilang araw o ng matanda man na hindi nalubos ang kanyang mga araw, sapagkat ang kabataan ay mamamatay na may 100 taong gulang at susumpain ang taong hindi makaabot sa 100 taong gulang. Pansinin na ang mahabang buhay na ito ay buhay sa bagong langit at lupa sa pagbabalik ni Jesus. Ngunit hindi ito ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang mahabang buhay o buhay na walang katapusan. Ito ay ang buhay ng Diyos na nasa Panginoong Jesus. Tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan noong tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo na sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mananampalataya ay namatay kasama ni Jesus. Hindi na siya ang nabubuhay, kundi si Jesus ang nabubuhay sa kanya. Bagamat nasa laman pa, siya ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang Ama ang nagpapatotoo na ang mananampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang buhay na walang hanggan ay nasa mananampalataya na habang siya ay nabubuhay dito sa lupa. Ito ay magiging ganap kapag bumalik na ang Panginoong Hesus. Sinabi ni Apostol Juan, "At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na."